Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Adan. Taong 1999. Isla ng Panay. Huwag mong kalimutan na inumin yung tsaa na gawa sa sambong. Kahit bago ka matulog, maganda ito nang mawala na yung pag-ubo mo at hingal. Bakit kasi hindi ka na lang maghanap ng bagong trabaho, apo? Delikado sa kalusugan mo na makalanghap ng abo mula sa usok ng uling. Wika ng manggagamot na si Lola Caridad habang ginagamot ang binatang si Adan. Edad 18. Maguling ang trabaho ni Adan. Bukod sa ganitong gawain, wala nang iba pang alam ang binata para kumita ng pera. Ulila na sa ina. Ama na lamang at kuya ang kasama sa buhay. Ngunit lasinggero ang tatay. Uuwi lamang ito para saktan siya habang ang kuya naman wala naman ding pakialam sa kanya. Simula nang mawala ang ina dahil sa malagim na aksidente na naging dahilan ng pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng ama at kapatid. Kaya para mabuhay, nagsusumikap itong mag-uling. Hindi naman din nakapagtapos ang binata. Ang takbuhan naman ni Adan sa tuwing masama ang pakiramdam ay ang matandang si Lola Caridad. Bata pa lamang, ito na ang gumagamot sa mga sakit at pilay. Lola Caridad, alam niyo naman pong ito lang ang alam kong hanap buhay. At isa pa sa paguling, hindi ko kailangan makisalamuha sa ibang tao. Hawak ko pa ang oras ko. Walang nagmamando sa akin. Wika ni Adan. Mahiyaing binata at takot humarap sa ibang tao. Nakatatak na sa isipan niya ang palaging sinasabi ng ama. Nawala itong mararating sa buhay dahil mahina ang utak. Kaya naman nawala ng kumpiyansa sa sarili ang binata. Alam mo, iho, sa buhay natin, tayo ang gumagawa ng mga desisyon. Kapag sinabi mo sa sarili mo ng paulit-ulit na hindi mo kaya, hanggang diyan ka na lang. Ngunit sa oras na sinabi mong mas may igagaling ka pa at balang araw aasenso ka rin, nakadepende sa'yo kung alin sa dalawa ang katotohanang paniniwalaan mo. Tandaan mo yan, Adan. Wika ng matanda habang tinatapik siya sa balikat. Hindi nagtagal. Umalis na ang binata sa tahanan ng manggagamot. Umuwi na sa sariling tahanan. Hirap itong huminga at mabilis mapagod kapag naglalakad. Dahil sa sunod-sunod na pag-uuling sa kabundukan. Dagdag pa na minsan inaabot siya ng malakas na ulan sa pag-iipon ng kahoy at madalas ding natutuyuan ng pawis. Dahil dito, ilang araw na itong hindi nakakapunta ng gubat at walang kita. Mabuti na lamang. May naitabi itong pera at ito ang ginagamit niya sa pang-araw-araw. Nasa trabaho ang ama at sa susunod na buwan pa ang balik. Sa isip naman ng binata, naroon man o wala ang ama, wala namang pinagkaiba. Wala itong amor sa kanya at mas mainam pang mag-isa na lamang sa buhay kesa tiisin ang araw-araw na pambubugbog. Tao po! Adan? Andiyan ka ba sa loob? May dala akong tinola padala ni nanay. Pagtawag ni Benji,
kaibigan at kinakapatid ni Adan. Simula nang mawala ang ina, ang pamilya na ni Benji ang balagi ang tumitingin sa kalagayan ng binata. Alam ng ninang ang ginagawa sa kanya ng ama. Ilang beses siya nitong inalok na doon na lamang manirahan. Subalit palagi itong tinatanggihan ni Adan. Dahil para sa kanya, mapapatawad at mapapatawad pa din siya ng ama. At balang araw babalik din ang kapayapaan sa tahanan. Nag-abala ka pa, Benji. Pakisabi kay ninang maraming salamat ha. Busog pa naman ako eh. Kakakain ko lang kanina doon kila Lola Caridad eh. Naabutan kong nagluluto ng ginataang langka. Wika ni Adan. Napansin naman ni Benji ang biglaang pagpayat ng kaibigan. Kaya labis ang pag-aalala nito. Alam mo tol, mabuti pa itigil mo na yung paghuling mo. Hindi talaga yan nakakabuti sa'yo eh. Ilang beses ka na bang nagkasakit dahil dyan? Puno na yata ng alikabok ng uling yung baga mo. Kaya ang mabuti pa, sumama ka na lang sa pangaso nila Tio. Ang alam ko, darating sila dito sa Makalawa. Sakto, mataas magbayad yun. Lalo na kapag madami kayong nahuli. Wika ni Benji. Sinabi naman ni Adan na pag-iisipan niya ang alok ng kaibigan. Ayaw din naman niya na merong ibang tao sa paligid na kailangang kausapin. Ngunit iniisip na niyang itigil ang pag-uuling. Isa pa sa tagal niya sa gubat, nahasa na rin ang galing niya sa pangangaso at paglatag ng mga bitag. Kinagabihan, habang umiinom ng tsaang mula sa manggagamot, napaisip si Adan. Paano kaya kung subukan niyang sumama sa pangangaso? Gagamitin niya ang kita para makabili ng kahit 2 pirasong baboy at mga sisiw. Naiisip ng binata na mag-alaga na lamang ng hayop na pwedeng pagkakitaan. At isa pa, malawak naman ang lupa kung saan nakatirik ang bahay. Kaya nang sumunod na Martes, muli siyang dinaanan ni Benji at sinabing nakauwi na si Tio Gregor. Gusto siyang makausap kung interesadong sumama sa pangangaso. Kadalasan itong hinuhuli ay mga baboy ramo, mamahaling ibon, unggoy at usa. Palipat-lipat lamang ito ng bayan. Iligal na gawain kaya kapag nag-init na ang mga mata ng otoridad, lumilipat lamang sila ng gubat. Hindi ito totoong tsuhi ni Benji. Tiyo lamang ang tawag dahil nililigawan nito ang ina. O Adan, nasabi sa akin ng pamangking ko na kabisado mo ang kagubatan. Tamang-tama. Dito kami mamamalagi ng grupo sa susunod na 2 linggo. Baka gusto mong sumama sa aming mga aso. Bibigyan kita ng porsyento sa bawat hayop na makukuha natin dito. Ano sa palagay mo? Alok ni Tio Gregor. Balbas sarado ito at may takip ang isang mata. Madami din itong peklat sa katawan at braso. Naisip naman ng binatang mahirap tanggihan ng alok sa kanya. Lalo na't malaking halaga yon kapag nagkataon. Matutupad na rin ang pangarap niyang babuyan at manukan. Sige po, sasama po ako. Isa pa, gusto ko na din pong tumigil sa paguling. Huwag ho kayo mag-alala. Parang pangalawang tahanan ko na po ang gubat at kabisado ko po ang bawat sulok. Wika ng binata. Dahil sa napagkasunduan, naghanda na si Adan sa mga kagamitan sa pagpasok sa gubat.
Bago ang araw na yon, muli siyang dumaan sa manggagamot na si Lola Caridad at ipinaalam na sa wakas may paraan na ito para tumigil sa pag-uuling kapag natapos ang pangangaso sa loob ng 2 linggo. Ngunit sa ibinalita ni Adan, mas nag-alala sa kanya ang matanda. Alam mo, Iho, hindi ako ayon sa gagawin yung paggagambala sa kagubatan. Masyado na itong luma at Diyos lang ang may alam kung anong uri ng mga hayop ang naroon. Mga mababangis na nilalang ang nananahan dito. Pero kahit ganon, ito ang pinili mong landas. Kaya heto, dalhin mo ang kwintas na ito para matulungan kang mailayo sa kapahamakan. Mula pa yan sa mga ninuno ng angkan namin. Ayon sa lolo ko, pangilya na matandang aswang na nagawang gapiin ng mga ninuno namin. Siglo na ang nakalilipas. Sa parehong gubat na papasukin niyo. Sana matulungan ka niyan at ingatan mo palagi ang sarili mo. Wika ng matanda. Iniabot ang kwintas na may palawit na pangil. Kulay kalawang ang palawit. Tila may bahid pa ng mga dugo. Subalit makintab ito at may kakaibang dating ang itsura. Labis naman ang pasasalamat ni Adan. Nararamdaman niya ang pag-aalala at pagmamahal ng matanda na hindi niya naramdaman sa kahit sinong kadugo. Pagsapit ng araw at Pasko, kagaya ng usapan, naghintay lamang si Adan sa bukana ng kakahuyan. Bukod sa kanya ay kay Tio Gregor. May 4 pa silang makakasama na kasabay na dumating ni Gregor sa baryo. Nakita niya ang mga kagamitan nitong sopistikado at halatang pangaso lamang ang ginagawang hanap buhay. O bata, mabuti na ba na nagpakita ka? Buong akala ko uurong na ang buntot mo eh. Ang mabuti pa, mauna ka na't ipasyal mo kami sa loob ng sinasabi mong 2 mong tahanan. Wika ni Tio Gregor na tila nang aasar pa. Blanko lamang ang mukha ni Adan at tila hindi naintindihan ang biro ng lalaki. Nagsimula na ito papasok sa kakahuyan at pinangunahan ang grupo. Magagaling ang mga kasamahan ni Tio Gregor. Alam nila ang mga marka ng mga hayop sa puno. Alam din nila kung saan ang pinakamagandang parte para maglatag ng mga bitag. Ayon kay Gregor, walang ibang gagawin si Adan kundi sumama at gabayan sila sa loob ng kakahuyan para mapabilis ang pangaso. Ganoon naman ang ginawa ng binata. Nakamasid at inaaral ang mga bagong kaalaman sa pangaso mula sa mga veteranong kasamahan. Hindi nagtagal, nakahuli na ang mga ito ng ibon. May baboy ramo ding kumagat sa bitag. Ngunit wala pa doon ang hinahanap ng grupo. Habang naglalakad si Adan sa mga nailatag na bitag, narinig niya ang 2 sa mga kasamahan na nag-uusap tungkol sa totoong pakay nila sa gubat na yon. Ang mailap at misteryosong aswang na napapabalitang matagal nang naninirahan sa lugar. Ayon pa sa mga ito, kung sakaling mahuli nila ang aswang, sigurado ang pagyaman nila dahil dadami ang parokyanong interesado at handang magbayad ng malaking pera sa oras na makahuli ng buhay at totoong aswang. Nangamba naman si Adan sa narinig. Matagal na itong naninirahan sa baryong yun. Ngunit wala naman siyang nabalita ang sinalakay o pinatay ng aswang sa gubat.
Hindi niya lubos maisip na ang kakahuyang kung saan siya madalas natutulog sa itaas ng mga puno, tahanan din pala ng kinakatakutang aswang. Nahuli naman itong nakikinig ni Mang Gregor. O bata, anong ginagawa mo? Hindi ka ba naturuan ng mga magulang mo na huwag makikinig sa usapan ng matatanda? Sige na, doon ka na. Dito na tayo magpapagabi sa gubat nang mabantayan natin ang mga bitag natin. Wika ni Gregor. Nakayuko namang sumunod ang binata. Pumunta sa lugar kung nasan ang mga kagamitan. Malapit na sila sa pusod ng gubat at kahit magpaputok pa sila ng baril, wala nang ibang makakarinig. Naganda ng duyan si Adan. Habang ang mga kasamahan ay may dalang tent na matutulugan. Bandang 4:00 ng hapon, tumigil na sila sa pangaso at nagbalikan na sa pagpapahingahan. Kinagabihan, ilang ligaw na itik at mga malalaking paniki ang nahuli ng mga kasamahan niya. Nakagad namang isinugba sa baga para maihaw. Napakaraming karne ang nasa harapan ni Adan ng gabing yun, na labis namang ikinatuwa ng binata. Madalas mga ligaw na manok lamang ang hinuhuli niya, dahil wala naman siyang gagawin kung sakaling makahuli ng baboy ramo. Masyadong maraming karne para sa kanya at delikado. Malalim na ang gabi. Magkakarap sila sa may apoy. Nagkikwentuhan ng mga karanasan sa mga nagdaang pangangaso sa iba't ibang panig ng bansa. Lumalabas na tinipon talaga ni Mang Gregor ang mga kalalakihan sa iisang pakay. Base sa narinig ni Adan, halos lahat ng hayop na alam niya nagawa ng mahuli ng mga ito. Ngunit tila labis ang pagkauhaw nila sa mga bagong tuklas na nilalang na maibebenta sa ilegal na merkado. Kaya nang ialok ni Mang Gregor sa kanila ang oportunidad na makahuli ng aswang, walang pagnadalawang isip nila itong tinanggap. Habang nasa kasarapan ng pag-uusap, bigla silang nakarinig ng pagsigaw ng malaking baboy ramo na tila naipit o nasaktan. Aba, may baboy ramo na namang nahulog sa bitag. Ang mabuti pa, tignan nyo na. Baka mamaya masayang ang pagbebentahan natin yan. Siguraduhin nyong hindi mapipilay. Utos ni Mang Gregor sa mga kasamahan. Habang si Adan naman, naroon lang at nakamasid sa apoy at pinipisil ang palawit na kwintas na bigay sa kanya ng matandang manggagamot. Nakita naman ito ni Mang Gregor. Nagtanong kung anong pangil yun at saan nakuha. Dahil alam niya ang pakay nito, naisipan niyang ilihim ang tungkol sa kwintas. Baka mamaya, si Lola Caridad pa ang kulitin ng mga ito tungkol sa mga aswang. Bigay lang po sa akin pangpaswerte daw. Pangil po yata ng unggoy. Mang Gregor, ano po ba yung plano nyo? Paano po ba tayo makakahuli ng totoong aswang? Di ba, delikado yun? Tanong ni Adan para mailihis ang usapan. Madali lang yan, bata. May mga nabili akong gamit. Kaya nung magpabagsak kahit malaking elepante. Kaya siguradong sa oras na makakita tayo ng isa, mahimbing ang magiging tulog nun. At saka... Natigil sa pagsasalita si Mang Gregor dahil biglang nagsigawan ang mga kasamahan na inutusan niyang kumuha sa baboy ramo. Napabalikwas ito at nagulat maging si Adan dahil sa nakakakilabot na sigaw ng baboy ramo.
Kinuha ni Mang Gregor ang baril at isang maliit na lalagyan may mga botelya. May dala din itong kakaibang baril. Alam ng binata na yon ang sinasabi ni Mang Gregor na kayang magpabagsak sa aswang. Ngunit ganoon na lamang ang gulat na naramdaman nila nang makitang 2 sa 4 na kasamahan nakahandusay na at duguan. Ang isa dito ay wala ng paa habang ang isa naman wakwak na ang tiyan. Hinahanap nila ang 2 na naunang sumugod, ngunit hindi na nila ito natagpuan. Sumisigaw na si Mang Gregor at tinatawag ang mga kasamahan, habang si Adan naman ay nakatulala lamang. Hanggang sa napatingin si Mang Gregor sa itaas ng puno. Nakita niya ang nilalang. Nakagat-kagat ang isa pang kasamahan. Doble ang laki nito sa kanila. Kaya natulala si Mang Gregor sa nakita. Ngunit nang maramdaman ni Mang Gregor ang pagpatak ng dugo sa balikat, mabilis nitong kinuha ang baril at pinutok sa nilalang. Natamaan niya ang aswang. Kargado ito ng pampatulog. Kaya sa oras na bumaon sa laman ng nilalang, mabilis namang gagapang ang gamot. Oy bata, huwag kang tumunganga lang dyan. Akin na yung lambat at panali. Bilisan mo! Sigaw ni Mang Gregor. Maya-maya pa dumating na rin ang isa pa sa mga kasamahan. Sila na lamang 3 ang natira. Sa wakas, ang aking tropeyo. Makikilala ko sa mundo dahil sa nilalang na ito. Siguradong milyon ang magiging halaga nito sa oras na mahuli ko. Wika ni Mang Gregor. Nagulat si Adan na sumabay din sa pagtawa ang isa pang kasamahan. Sa tingin niya, tila nababaliw na ang 2. Sa wakas, amo, mayaman na tayo. Makakapagpahinga na ako sa nakakapagod na buhay mga ngaso. Wika ng isa pang si Baldo. Ang tanging nakaligtas sa 4 na kalalakihang dinumog ng aswang. Nang maigapos ang nilalang, pinagtulungan nila itong nilabas ng kakawian. Habang naglalakad, panay naman ang kwento ni Baldo sa mga plano. Sa oras na makuha ang parte kapag naibenta na ang aswang. Natanaw na nila Adan ang labasan ng gubat. Ilang metro na lamang at nasa bukana na sila ng baryo. Biglang huminto si Mang Gregor at humarap sa mga kasamahan. Huwag kang mag-alala, Baldo. Siguradong ito na ang huli mong pagod sa pangaso. Makakapagpahinga ka na. Wika ni Mang Gregor. Kasabay ng pagpapaputok ng baril sa noo ni Baldo. Walang buhay itong pumagsak sa lupa. Marahang hinila ni Mang Gregor pabalik sa kakawian at sinindihan ang katawan. Natulala si Adan sa nasaksihan. Alam ng binata na siya na ang susunod. Subalit hindi niya magawang kumilos dahil sa labis na panginginig ng tuhod. Pasensyahan na lang tayo, bata. Ako lang ang pwedeng makinabang sa aswang na ito. Ngayon, may 2 kang pagpipilian. Ang hilahin itong aswang o isunod kita kay Baldo. Mabili ka. Wika ni Mang Gregor. Ngunit alam niya na kahit anumang piliin niya, papatayin pa rin siya nito. Kita niya sa mga mata ni Mang Gregor ang pagiging ganid at lango sa tagumpay. Subalit isang bagay ang nagpabaliktad ng lahat.
Naisip ni Adan. Mas malaki ang tsansang mabuhay sa oras na mapakawala ng aswang. Lingid sa kaalaman ni Mang Gregor. Nang pinaputukan niya ng baril si Baldo at sinindihan ng katawan niya, nakita ng binata ang pagkilos ng kamay ng aswang. Gising na ito at naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Kaya habang kinukuha ni Mang Gregor ang mga kagamitan, dali-daling kinuha ni Adan ang matalas na itak. Kagad niyang hiniwa ang mga dugtungan ng lambat. Makawala lamang ang aswang. Mataas na uri ng gabunan ang nahuli nila. Ang gamot na inaasahan ni Mang Gregor na magpapatulog dito ng isang buong araw. Kaunting minuto lamang pala ang epekto sa nilalang. Pagharap ni Mang Gregor kay Adan, matalim na kuko ang bumuon sa sikmura niya at tagos sa likuran. Kagad na kinagat ng aswang ang ulo ng lalaki. Matapos yun nabaling naman ang atensyon nito kay Adan na nakatayo lamang at hindi magawang makagalaw. Nakatulala lamang ang binata habang pinagmamasdan ang nilalang. Matalinong pagpapasya mortal. Nagkataong nailabas ako ng tampalasang dayong ito sa kagubatan. Yun ang hudyat ng pagtatapos ng kasunduan sa pagitan ng baryo nyo at ng angka namin. Magpasalamat ka rin. Pamilyar ako sa amoy mo dahil sa makailang ulit mong pagpapabalik-balik dito sa gubat. At iyang suot mong kwintas. Yan ang sagisag ng tapat naming pagsunod sa kasunduan. Pag-iwas sa pag-atake sa baryo nyo. Ingatan mo yan. Siguradong maraming bagay pa ang maitutulong niyan sa'yo. Nawa ay magsilbi din itong babala sa inyo at sa mga magtatangkang guluhin ng katahimikan ng gubat. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Wika ng gabunan. Nanlaki ang mga mata ni Adan. Kung nagkataong pinangibabawan siya ng takot at sumunod kay Mang Gregor, buhay pala ng mga kabaryo ang magiging kabayaran. Dahil din sa suot niyang kwintas, wala namang masamang ginawa sa kanya ang aswang. Naglakad lamang ito pabalik sa kakawian. At hila ang katawan ng walang buhay na si Mang Gregor. Nang makabalik sa baryo, tulala ito at nangihina. Nang tanungin naman nila Benji kung nasan ang tiyuhin, sinabi na lamang ng binata na iniwan siya ng mga ito at hindi na natagpuan pa sa kakawian. Matapos silang habulin ng malaking nilalang. Kinabukasan, binalikan ito ang lugar kung saan nila naiwan ang lahat ng kagamitan. Nakuha ni Adan ang bag ni Mang Gregor na naglalaman ng pera, maging ng mga mamahaling gamit. Itinago niya ang baril maging ang mahalagang gamit ng mga kasamahan nito. Inilihim niya ang lahat at binao na lamang sa limot. Nagpasya si Adan na mag-umpisa na ng bagong buhay. Bumukod ito ng tahanan. Nanirahan sa bahay ni Lola Caridad. Nawala na siya ng pag-asang magkaayos pa sila ng ama at kapatid. Simula nang mangyari ang kaganapang yun, malaki ang pinagbago ng buhay ni Adan. Hindi man niya nakuha ang pera sa pagbebenta ng aswang. Ngunit dahil na rin sa perang nakuha kay Mang Gregor, maging na mga mamahaling gamit na naibenta niya sa mataas na halaga, nagpatayo ito ng manukan at babuyan. Magpasa hanggang ngayon,
Dala pa rin niya ang bigay ni Lola Caridad na pangil ng aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Nilo. Taong 2005. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, 4 silang magkakapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Ngunit si Nilo, siya lamang ang nakakasama ng mga magulang sa tahanan. Dahil ang 3 ay namamalagi sa syudad. Tagabantay lamang sa palaisdaan ang trabaho ni Tatay Rene. Habang si Nanay Bani naman, ito ang katuwang niya sa lahat. Dahil hindi mapagkasya ang kinikita ni Tatay Rene sa palaisdaan, kaya nagpasya ang mag-asawa na magtayo ng maliit na tindahan. Lahat ng pwedeng itinda, ginawa na ni Nanay Bani matulungan lamang ang asawa sa pantustos ng araw-araw. Ano kaya kung manguha ako ng maiuuling doon sa kabilang palaisdaan? Total, mahal naman po yung kapag inaangkat ni nanay sa palengke. Kaya ko naman po yun. Sayang po ang yayabong ng mga puno ng ipil-ipil. Maganda pa naman yung gawing uling. Uwi ka ni Nilo. May pasok ka pa, Nilo. Maganda naman yung iniisip mo. Pero ang inaalala ko, baka makaapekto yan sa pag-aaral mo. Hayaan mo na muna ako. Ako na lang ang mag-iipon ng mga kahoy. Hindi bale, hahanap tayo ng paraan at oras para dyan. Tugon ni Tatay Rene. Uling? Mag-uuling kayo? Aba Rene, noong nakaraan lang sinabi mong bawal pakialaman yung mga puno doon. Natatakot ka na baka may nakatira. Tapos ngayon, nagbabala kang maguling. Nako, baka mamaya imbes na ikabuti, kasama pa natin yan. Sabat ni Nanay Bani nang marinig ang pinag-uusapan ng mag-ama. Ang kabilang bahagi ng palaisdaan, may lapad itong halos 200 ektarya, kaya hindi niya nagawang malibot ang buong lugar. Sa isip ni Tatay Rene, kukuha na lamang siya ng makokontratang tao sa plano. Nangihinayang ang ama na hindi ito nagagamit dahil lamang sa takot na baka may nakatirang nilalang sa lugar. Sa kabilang banda, malaki ang maitutulong nito para matanggal ang mga puno at malinis ang lugar. Dati pa yun, Bani. Yun ang sinabi sa akin ni Nanang Ebang. May maligno daw. Pero matagal nang patayo matandang yon. Sigurado naman, pwede na nating linisin ang kabilang ibayo ng palaisdaan. Tsaka isipin mo, ilang taon na ba tayo nakatira dito? Kung may maligno man, di sana naabot na tayo. Wika ni Tatay Rene. Oo nga tay, kung tsabahin natin si Nanonong at Fred, marami pa tayong pwedeng isama . Sama ko kaya si Tomas at Leon. Magbitbit lang tayo ng galon ng tuba o vino. Sigurado ko, malilinis yan nang wala sa oras. Anong taon no? Naniniwala pa rin kayo sa mga maligno, Nay? Hayaan nyo na po. Aabisuhan ko mga kabaryo natin. Papatulong tayo sa pagputol at paglilinis ng lugar. Sayang din yun, Tay. Hindi man lang natin napapakinabangan. Dagdag ni Nilo. Napatango naman ang ama sa sinabi ng anak. Alam nilang maraming kakilala si Nilo na makakatulong sa kanila. Kinabukasan, maaga pa lamang nauna ng sinuyod ni Tatay Rene ang gubat. Bit-bit ang pangtabas ng damo.
Sinubukan niyang magtanggal ng talahib sa daanan papunta sa kabilang bahagi. Halos lagpas tao ang mga tumutubong damo sa lugar. At habang nagagapas, biglang napatalon si Tatay Rene nang may makita itong napakalaking sawa na nakaharang mismo sa daanan. Sa paglalarawan niya, halos sinlaki ito ng puno ng niyog. Dahil sa kaba napatakbo palayo sa lugar si Tatay Rene. Habol hiningang napahinto sa gitna ng palaisdaan ng ama. Laking palaisipan kay Tatay Rene ang nakita. Hindi niya akalain kung paano nagkaroon ng ganong hayop sa lugar. Gayong may ilan namang napapadaan doon. Lalo pat malapit ito sa ilog kung saan marami ang namamangka. Bago magtanghali, umuwi na muna ang ama at inabisuhan ang anak sa panganib kung sakaling itutuloy ang pagputol sa mga kahoy. Ano ho? Sawa? Paano naman magkakaroon ng sawa doon, Tay? Di ba? Daanan din yun minsan ng mga namamangka. Saka imposible naman po yung sinasabi mo, Tay. Sinlaki talaga ng puno ng nyug. Tanong ni Nilo. Hindi ako nagkakamali, anak. Ilang taon nang hindi nagagalaw ang bahaging yon. Kahit sabihin na daanan yun ng ilang namamangka, baka hindi lang nila natsyetsyempohan. Saka kung nadaan man sila, madalang nasa bangka. Delikado yun, anak. Kaya nung lumunok ng buong tao. Tugon ni Tatay Rene. Mukhang kulang yata sa tulog ang tatay mo, anak. Pero alam mo rin mas maigi nga na malinis ang lugar. Tsaka para matanggal din yung sinasabi mong sawa. Malapit lang yun sa atin Nako, baka tayo pa ang gawing pagkain kapag nagutom. Ngayon pa lang magpatulong ka na sa mga kabaryo natin. Dagdag ni Nanay Bunny. Natahimik si Tatay Rene habang nag-iisip. Ayon sa kanya, may punto ang asawa. Mas maganda kung malaman nila kung ano pa bang mga hayop ang naroon sa lugar. Dagdag pa ni Tatay Rene. Baka nga kulang lamang sa tulog o kaya naman namamalikmata lamang. Matapos ang pag-uusap na yon, kaagad namang nagpaalam si Nilo. Sasabihan na niya ang mga makakatulong sa kanila. Ayon sa binata, kukuha siya ng 5 o higit para mas mapabilis ang mga gawain. Naabutan niya sa labas ang mga tambay na tumatagay. Hindi naman nagdalawang isip si Nilo na sabihin sa mga ito ang plano. Oy Nilo, halika boy, dangay nga muna. Mga pare, paupuin niyo muna ang gwapo nating bisita. Wika ni Fred. Nako, salamat. May gagawin po ba kayo bukas? Si tatay kasi naghahanap ng pwedeng makasama. Magpuputol lang sana ng mga puno at talahib doon sa kabilang parte ng palaisdaan. Kailangan sana namin yung tulong nyo Tugon ni Nilo. Di ba delikado sa lugar na yun? May sinabi tungkol doon si Nanang Bebang. Pinilinan niya ang tatay mo na wag aabot sa kabilang ibayo ng palaisdaan Ayon sa matanda, pinamumugaran ng mga maligno ang lugar. At sa pagkakaalam ko pa nga, hindi lang yun basta mga maligno. Kung napansin niyo yung mga malalaking puno, kahit ako natatakot kapag napapadaan lang ang bangka ko sa gilid nun Wika ni Nonong. Abay, matagal na panahon na yung sinasabi mo, Nonong. Kung may maligno sa lugar, di sana wala nang dumadaan ng mga namamangka. Sa pagkakaalam ko,
Si doon lagi dumadaan sa lugar na yon. Pero wala namang sinasabi patungkol sa maligno. Ang sabihin mo, hindi naman yun sigurado si Nanang Bebang. Kung may naninirahan talagang ibang nilalang doon, hindi nga yun makalis ng bahay. Kaya Nilo, sabihin mo sa tatay mo sasama ako ha. Sayang naman yung kung sakali. Isama natin si Panong, yung sinasabi nilang may kambal ahas. Para masubukan kong totoo. Sa pagkakaalam ko, malakas ang pakiramdam nun kung may mga ganong hayop. Tugon ni Tomas. Maging ang iba pang mga kasamahan sumang-ayon sa sinabi nito. Tumugon ang mga ito na sasama sa paglilinis basta may galon ng tuba o vino. Natawa na lamang si Nilo sa sinabi ng mga tambay sa lugar. Maging ito ay napatagay na lamang din para makisama. Kinaumagahan, si Nilo na ang naghanda ng mga gagamitin. May mga dinala itong mga pangtabas ng damo, itak at palakol. Nagdala din ito ng tubig. Habang si Nanay Bani naman ang bahalang magluto at maghatid ng makakain. Kapag nagutom kayo mamaya, pumunta na lamang kayo sa malapit na kubo ha. Doon na ako maghahanda. Mahirap kumain kapag doon pa sa gagapasan nyo. Sa kanilo, saan ka ba kukuha ng galon ng tuba? Babaunin nyo ba? O dito na lang din mamaya? Wika ni Nanay Bani. Nay, mas maganda kung may baong kami para ganahan sila sa trabaho. Alam mo naman yung mga yun Kailangan ng gas para makapagtrabaho. Tugon ni Nilo. Nilo anak, mahirap na ha. Baka malasing sila at hindi makapagtrabaho ng tama. Dito na lang kayo mamaya. Saka anak. Naudlot si Tatay Rene sa sinasabi. Dahil biglang dumating sina Tomas at Nonong. May dala-dala din silang mga gamit pang tabas. Kasunod si Fred at Panong napasa ng galon ng tuba. Nagtatawanan pa ang mga ito habang nilalatag ang mga dala. Nako, sa oras na lumabas ang sawa na yan, meron na tayong pulutan. Sa talim nito, naku, kahit maligno sa puno, hindi sasantoy ng ita ko. Natatakam na ako sa adobong sawa. Wika ni Fred. Naku, umandar na naman yung kayabangan mo. Bago tayo magsimula, magbibigay galang muna tayo ha. Baka naman talagang maligno ang nakita niya. Mahirap na. Kahit gaano pa katalim ang hawak mong itak, walang panama sa oras na mapinsala natin sila. Abay, gusto ko pang uminom na maraming tuba, no? Tugon ni Nono. Ako nang bahala. Kailangan lang muna nating malaman ang kondisyon ng lugar. Huwag kang mag-alala, Rene. Lasinggero kami pero sa mga ganito, eksperto kaming 5. Susukatin muna natin kung gaano kalapad ang lugar. Pero syempre, ako na ang mauunang tumingin. Wika ni Panong. Meron itong pinakita na marka sa katawan. Ayon sa kanya, ipinanganak siya na may kakambal na dignum ng ahas. Kaya kung nag-aalala si Tatay Rene dahil sa mga nakita, sinisigurado ni Panong na siya na ang bahala sa lahat. Dagdag pa nito, laki siya sa bundok kaya marami itong alam na hindi karaniwan sa normal na tao. Hindi na nagsalita pa si Tatay Rene. Hindi din niya alam kung may katotohanan ang sinasabi nito. Tama na nga po yan. Ala, sige na. Kailangan natin maagang matapos. Hindi lang po tuba o vino ang partihan sa oras na matapos nating linisan ng lugar. Siyempre, mag-uuling tayo at iba pa ang partihan nun.
Wika ni Nilo. Maganda kung pantay-pantay ang hatian. Alam niyo naman, may mga pamilya din kami. Saka hayaan niyo, pagbubutihin naman namin ang trabaho. Tugon ni Panong. O siya, ayos na yon. Nilo, kung mas maganda yon sa lahat. Saka sila naman ang gagawa. Makikisalo lang tayo. Siya nga pala, magbitbit kayo ng posporo. Sigurado akong malago ang mga damo sa lugar. Sunugin nyo na lang nang hindi kayo mahirapang magtabas. Dagdag ni Nanay Bunny. Sumang-ayon naman ang lahat. Ilang sandali pa binagtas na nila ang daan papunta sa lugar. May kalayuan ang parteng paggagapasan, kaya may mga bitbit din silang pangsaklob sa ulo. Habang naglalakad, pasa ng 5 ang galon ng tuba at nagpapalitan pa ng tagay. Napailing na lamang ang mag-ama sa ginagawa ng mga kasamahan niya. Hanggang sa itinaas ni Panong ang isang kamay at napahinto ang lahat. Tanaw na nila ang lugar. Halos ilang metro na lamang ang pagitan. Biglang napaluhod si Panong at dumukot ng lupa. Inamoy at may mga katagang binigkas. Habang pagapang na tila may hinahanap. Nako, lasing na yata tong kasama natin eh. Mukhang iba na ang kilos. Hoy Panong, ano bang ginagawa mo? Abay, tumayo ka nga dyan para kang aso. Si Tani Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Nakita niya mismo ang mga marka sa katawan ni Panong na nag-iba ang kulay. Tila naging kakulay ito ng sawang gubat. Ilang saglit pa ang lumipas nang maabot nila ang lugar na itinuturo ni Tatay Rene na unang ginapasan. Napahinto sila dahil biglang kumumpas ang kamay ni Panong. Halos humalik pa ito sa lupa habang sumisinghot. Nararamdaman mo pa? Tama ako no, Panong? Tanong ni Tatay Rene. Ngunit tahimik lamang si Panong habang may bakas na sinusundan. Hanggang sa inabot niya ang napakalaking puno ng mayapi. Doon tila nagkaroon ng pangitain si Panong. Tumingala na tila may kung anong sinasambit. Nakamasid lamang ang mga kasamahan niya. Habang unti-unting nilalapit ni Panong ang sarili sa nasabing puno. Ayon sa pangitain, isa-isa silang nililingkis na mabagsik na nilalang. Tao ang katawan, pero malaahas ang ibabang parte. Dagdag pa ni Panong, walang makakaligtas sa kanila. Ang mga dugo nila ang lalamunin ng puno at ang katawan nila ay magkakapira-piraso. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang sumigaw si Panong ng malakas. Nagkasundo na ang mga kasamahang lisanin ang lugar. Sa estado ni Panong, tila wala na ito sa sarili na humarap sa kanila habang nanlilisik ang mga mata. Panong, ano bang nangyayari sa'yo? Nako, mukhang sinasapian na ng maligno. Panong, pare kami to! Wika ni Tomas. Nalinte ka na. Takbo! Anak, iba na yan! Kailangan na nating makalis dito. Diyos ko, Panong! Dagdag ni Tatay Rene. Tay, paano po si Panong? Diyos ko, paanong labanan mo yan? Tugon ni Nilo. Wala sa loob na kinuha ni Nilo ang galon ng tuba. Ibinuhos sa nagwawalang si Panong. Bigla naman itong nanginig ng malasahan ang maasim na tuba.
Halos maiyak naman ang mga kasamahan nila nang makita na bigla na lang humandusay si Panong. Kinuha ni Tatay Rene ang posporo. Sinindihan ang mga damong nakapaligid sa lugar. Lumiyab ang paligid dahil mainit ang panahon at maraming tuyong dahon na nagkalat. Dahil sa mga pangyayari, hindi nagdalawang isip si Nilo na alalayan si Panong. Maging si Tomas at Nonong, tumulong na din sa kanya. Mabilis nilang nilisan ang lugar sa pag-aakalang mapapahamak ang buhay nila kung ipipilit ang nais. Minuto lamang nang nakaabot sila sa kubo kung saan sinalubong naman sila ni Nanay Bani na sobrang nag-aalala. Bani, dalian mo. Iayos mo ang papag. Utos ni Tatay Rene. Ano bang nangyari? Diyos ko, bakit walang malay si Panong? Saka, nasa na ang mga gamit na dala ninyo? Tanong ni Nanay Bani. Natahimik ang lahat. Biglang binalot ang buong lugar ng napakalakas na paghiyaw. Napakrus pa sila ng sabay-sabay. Habang si Nanay Bani naman, kalmadong inaayos ang higaan kay Panong. Sigurado ako, nabulabog natin ang mga maligno. Huwag na tayo magpagabi dito. Rene, uuwi na kami. Wika ni Tomas na namumutla na sa takot. Aba, kanina lang ang tapang-tapang mo eh. Rene, bakit mo pa kasi sinunog? Panong, pare, gumising ka na. Hindi namin alam ang gagawin. Tugon ni Nonong. Halos maiyak na si Fred sa pag-aakala na ito na ang kanilang magiging katapusan. Ilang saglit pa, bigla na lamang kumalma ang paligid. Nahinto ang mga sigaw na kanina lamang bumubulabog sa lugar. Bago pa man naggabi, nakabalik na sila ng baryo. Ang buong akala nila doon na matatapos ang lahat. Nanatili pa rin na walang malay si Panong. Inalalayan ito ng mga kasamahang marating ang tahanan niya. Mukhang kailangan na natin ng manggagamot. Pasensya na po sa nangyari kay Panong. Nanang Sifa, kahit kami, hindi namin kayang ipaliwanag ang mga nangyari. Wika ni Tatay Rene. Ngunit kalmado lamang ang ina ni Panong. Ni hindi ito tumugon sa sinabi ng mga kasama ng anak. Bagkus, inunang sinuri ang kalagayan ni Panong. Hinawakan ang pulso ng anak. Ilang minuto na may sinasabing katagas sa walang malay na si Panong. Albularyo po ba kayo, Nanang Sipa? Tanong ni Fred. Siniko naman ni Nonong ang kaibigan. Ngunit nanatili na walang tugon sa matanda. Tumayo ito at kumuha ng luya. Pakiayos ang anak ko dito. Saka kayo, huwag kayong aalis. Kailangan niyong magpagpag. Kahit hindi niyo sabihin, ramdam ko ang negatibong enerhiyang buwabalot sa inyo. Hindi ako albularyo. Pero sa nakikita niyo, sa akin naman ni Panong ang mga marka niya. Wika ni Nanang Sifa. Namangha ang lahat nang makita na maging ang matanda. May mga marka na kagaya kay Panong. Ngunit pilit itong tinatago ng matanda kaya wala sa kanilang nakapansin. Sinabi din ni Nanang Sifa ang lahing pinagmulan habang sinasagawa ang ritual. Gamit ang luya,
Ilang beses hinipa ng matanda ang bunbuna ng anak. Sa pangpitong ihip, biglang nasamid si Panong. Kasunod ng pag-ubo at pagdilat ng mga mata. Napangiti naman si Nanay Sifa at tinanong ang anak. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Huwag mo na munang pilitin. Ipahinga mo muna at ako nang bahala sa mga kasamahan mo. Wika ni Nanay Sifa. Hindi na nagsalita pa si Panong. Bagkus ay hinayaan na lamang sa ginagawa ang ina. Na malawakang pagpapagpag sa mga kasamahan. Bago magdilim natapos na si Nanang Sifa. Binigyan niya ng marka ang noo ng mga kasama ng anak. Ayon sa matanda, proteksyon ito kung sakali mang masundan sila ng maligno. Dagdag pa niya, huwag na munang babalik sa palaisdaan sina Tatay Rene. Bagkus palipasin muna ang malawakang pagsusuri. Hindi lang sa presensya kundi maging sa nagambalang lugar. Ramdam ni Nanang Sifa na hindi magiging madali. Ngunit sinabihan niya ang mga ito na maghanda anuman ang magiging kapalit ng ginawa. Mapapansin ang malaking pagbabago sa lahat. Ilang buwan lamang ang nakalipas. Namatay si Tatay Rene sa hindi malamang dahilan. Nasundan ni Fred at Nonong. Palaisipan sa lahat ang dahilan ng kanilang pagpanaw. Sa kasalukuyan, nanatili sa isipan ni Nilo ang mga pangyayari. Hindi nila nilisan ang lugar. Bagkus nanatili silang bantay sa palaisdaan. Si Nilo ang naging kahalili ng ama dahil ayon dito, anuman ang nangyari, kaakibat yun ang naging desisyon. Hindi nila naisip ang mga elemento at nilalang na pwede nilang magambala. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig.